Magandang umaga po sa inyong lahat. And I commend all of you, kahit malakas ang ulan, naririto tayong lahat. Praise the Lord. Alam nyo, God is a good God. Amen? And every Sunday, we come together, tayo pong lahat, tayo po ay tinawag na body of Christ. Tingnan nyo yung katabi nyo sa kanan. Kabahagi mo yan sa kaliwa. Kabahagi mo yan sa harapan. Kabahagi mo yan sa likuran mo. Kabahagi mo yan. Alam nyo ba lahat ng itsura ng kabahagi nyo? Tingnan nyo yung buong katawan natin, iba-ibang bahagi. Ito po ay katawan ni Kristo. At tayong lahat, hindi tayo kompleto kung hindi tayo magsasama-sama bilang katawan ni Kristo. Ito po yung tinatawag nating church. Kaya nga sinasabi, ang spelling po ng church, C-H-U-R-C-H. Kaya ang church ay hindi po buo pag wala tayo. Kaya every Sunday, huwag kayong mag-dice at sabihin, tingnan ko nga sa dice kung pupunta ako o hindi. Oh. Hindi po. Kaya pag hindi kayo dumalo, kulang ang katawan. Amen? Kaya tingnan nyo ulit ang mga nakapaligid sa inyo kasi bahagi nila tayo, bahagi tayo nila. So, gusto nyo man ang mukha ko o hindi, wala kayong magagawa sapagkat bahagi ako sa inyo at kayo ay bahagi sa atin. And when we understand this, kung ano talaga ang church, alam nyo, we will always be excited. Ako po na born again 1980, I was 30 years old. Now I'm 73. Pero excited pa rin po akong mag-church every Sunday. Hindi po ako mag-pray nga ako kung pupunta ba ako sa church o hindi. Hindi po pinagpe-pray yun. Dahil bahagi tayo, gusto natin every Sunday, tayo ay bahagi ng katawan. At kahit ngiti nyo or yung pag-upo nyo dyan, meron po kayong papel. Amen? Magkangitian lang tayo kada linggo. Kaya every Sunday, yung mga hindi nyo alam pangalan, bago tayo uwi, tanongin mo, anong pangalan nyo? Kasi bahagi ko kayo, bahagi nyo ako. Wala kayong Alam nyo, hindi natin pwedeng piliin. Kaya whether gusto nyo yung mukha nung katabi nyo, o yung nasa harapan nyo, nasa likuran nyo, bahagi yan. Kapag hindi nyo tinanggap ang bahagi niyan, gusto nyo ba ng kulang-kulang ang katawan? Anong tinatawag na katawan na kulang ang pyesa? Handicap. Di po ba? Anong tawag natin doon? Handicap. Ibig sabihin, may kulang. Isipin nyo, kung kulang lang ang isang daliri natin, may epekto na sa paghawak natin, paggawa ng mga bagay, kulang man. Wala man kayong kuko, mahirap din, kulang din. So, kaya gusto ko, tinitingnan niyo yung nakapaligid sa inyo at i-memorize niyo yung mga mukha. And the whole week, yun ang ipag-pray nyo. O kaya bago kayo umuwi, sister, anong pangalan mo? Brother, anong pangalan mo? So every Sunday, may pangalan kayong nakikilalang bago. Kaya after a while, you will get to understand tayong lahat ay katawan ni Kristo. Ako minsan, titingnan ko lang yung mga lugar kasi alam ko na yung, bakit ba may permanent place tayo sa church? Si sister, tsaka si brother, laging nakikita ko sila dyan. Lahat kayo, nasa kanya-kanyang, ako laging nandoon lang sa area na yon. Kaya lahat po tayo ay may lugar na nakasanayan. Kaya pag may umupo dyan, pag Sunday, parang bakit dyan sila nakaupo? Akin yan. Diba? But you know, it's so wonderful to see all of you smiling, to see all of us together. Alam nyo, every Sunday, bakit tayo inutusan ng Diyos na huwag i-forsake, do not forsake the assembling. Ito po yung pagsasama-sama natin. Isipin nyo, linggo lang tayo nagsasama-sama. Diba? Linggo lang tayo makakapag-worship ng ganon. Alam nyo, pag nag-iisa kayo sa bahay, hindi kayo makaka-worship ng ganon. Iba pag tayo ay buo, we are in the body. Diba? Iba yung nararanasan nating worship dito. Kaya, importante po ang Sunday. Huwag kayong mag-toss coin kada linggo. Ano kaya? Mag-church ako? Hindi. Diba? No, but it is part of our life. Ang assembling, sabi na, do not forget the assembling together. Kaya ito po ang ginagawa natin sa linggo, kada linggo. So, ako po ay nagagalak at nabigyan po akong assignment dahil wala si Pastor Dante. Kaya ako po ay
magpipreach ngayong umaga. Alam nyo, whenever I am assigned to preach, I always ask the Holy Spirit, ano ba ang mensahe mo para sa amin as a body? Ano ba ang mahalagang mensahe mo para sa isa't isa sa amin? So this morning, I would like to talk about the anointing. Lagi nating naririnig ang word na anointing. Diba? Si Jesus Christ is the anointed one. Diba? Ano ba yung anointing na yan? Akala nung iba, ang anointing ay pag nanginig na yung kamay nyo. Pag pinagpe-pray at nanginig. Wala po sa nginig ang anointing. Diba? Akala naman nila, yung anointing ay pag na-slain kayo. Hindi po yon. Ang anointing po, ito yung pagpapahid ng banal na Espiritu ng Diyos. It is the anointing of God. Kaya nga, Jesus Christ is the anointed one. Tayo na nakipag-isa kay Kristo, you are the anointed one. Sabihin mo sa katabi mo, I am anointed. Kasi akala nyo lang, ang mga anointed lang ay yung mga ministers of the gospel. Alam nyo, when you receive Jesus Christ is the anointed one. Kaya kung tinanggap ko si Jesus, I become an anointed one. Amen. Kasi iba-iba ang feeling natin sa anointing. Akala ng iba ang anointing ay pag nanginig. Wala po sa nanginig yon, epilepsy po yun. Okay? So ang anointing po ay ang pagpapahid ng banal na Espiritu sa atin. And in our life, tayo po ngayon, ang Espiritu natin, yung mga tumanggap kay Kristo ang Espiritu natin ay born again. Kaya dahil born again ang Espiritu natin, ang Espiritu ng Diyos ang pumasok sa atin nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo. So when you accepted the Lord Jesus Christ, at the time you got born again, the Holy Spirit came. Di ba? Yung iba laging nagmamakawa, Holy Spirit come, Holy Spirit, dumating na. At kasama niya kayo. At anong pangako niya sa atin? I will never leave you, I will never forsake you. Kaya iwanan man tayong lahat ng minamahal natin sa buhay, makakangiti pa rin tayo sapagkat may isang hindi tayo iiwanan kahit kailan. Kahit tayo'y magkamali, hindi niya tayo iiwanan. O, di ba, sa mga mag-asawa minsan, sige, gawin mo yan, iiwanan kita. O, di ba, parang panakot lagi yung iiwanan kita. But the Lord said, I will never leave you, I will never forsake you. Tapos na po ang preaching ko, kompleto na yon. So, I would just like to talk about the anointing. Alam nyo, yung anointing na natanggap natin, it is the power of God. The anointing is the love of God. Kaya pag tayo tumanggap sa Panginoong Hesukristo, siya ay pumasok sa atin at ang iniwan po sa atin ngayon, nung siya umakyat sa langit, ay ang Holy Spirit. Ilan sa inyo kilala niyo ang Holy Spirit? Sipin niyo, yan ang iniwanan sa atin. Ang Holy Spirit ang kasama natin. Kaya iwanan man tayo ng lahat ng tao, may kasama pa rin tayo. Kasi iba, pag walang boyfriend, malungkot. Walang boyfriend, walang asawa, malungkot. Hindi po totoo yan. Ako po, nauuna lang naman yung mga mahal natin sa buhay, hindi naman sila namamatay, nauuna lang. Ang namamatay lang yung physical body, pero yung spirit man nila will live forever and ever. Kaya mahalaga po na nauunawaan natin, ano ba ang anointing? Anointing, di ba? Lagi niyong naririnig, anointing. Pag sinasabing, anointed ba siya? Pag may sagsabing, hi, bisita natin si ano, anointed ba yan? Di ba? Tinatanong niyo yon. Ano bang nakikita niyo pag anointing? Pag anointed yung speaker. Ano bang nakikita niyo pag anointed? Alam niyo ba kung anointed o hindi? Di niyo rin alam. Wala kayong alam. Alam niyo ba pag ang nagsasalita dito, nagmi-minister, ay anointed? Alam niyo din kung hindi? Alam niyo ba, kung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, ang Holy Spirit ay tumira sa atin. Ang anointing po, siyempre, meron din yang makikita nating mga signs na siya ay anointed o hindi. Akala kasi ng ibang mga preacher, ang anointing ay magsisisigaw ng magsisisigaw, Hallelujah! 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 Kala nila yun ang anointing, hindi po yun. Ang anointing po will break every yoke. Ang anointing po, kapag nagbibigay ng sermon about the Word of God, kasi ang Word of God po makapangyarihan.
Ang salita ng Diyos makapangyarihan. Kaya wag nyo nang intindihin kung yung nagsasalita ay pandak, mataba, or matangkad, or gwapo. Wala po yun doon. Amen? Because they are in Christ, they are anointed. Tingnan mo yung katabi mo sa kanan. Dahil anointed yan, maganda yan o gwapo. Kabila. Tingnan nyo. Gwapo yan at maganda. Why? Because of the anointing. Amen? Praise the Lord. Alam nyo ba, ang anointing, yan ang nakaka-break ng mga yokes, ng mga kabigatan sa buhay natin. Kaya si Jesus Christ, nung dumating, He was called the Anointed One. At nung umakyat siya sa langit, may iniwanan sa atin ang Holy Spirit. Okay? Para yung anointing na yon will destroy every yoke. Lahat ng mga balakid sa buhay natin, ang anointing will break. Ang anointing will destroy. O, yung iba, ay mag-aayuno ako ng 7 araw para anointed ako. Hindi ka magiging anointed, mahihilo ka. Kasi 7 araw kang hindi kakain. Okay? So the anointing is something that will break. Kaya ang preaching of the Word of God is anointed. The pastor who delivers the sermon or the Word of God is anointed. And the Word of God, sabi ko nga, buhay yan. Buhay ang salita ng Diyos. Sabi ng Bible, it's like a two-edged sword. Tumatagos sa kaloob-looban natin. That's why, nagugulat ba kayo minsan sa isang service, lumuluha tayo? Di ba? Lumuluha tayo. Ako minsan, nag-worship lang ako, naluluha ako. Why? Because there is an overflow. Nag-overflow. Nakakita ba kayo ng tao na makausap nyo lang, parang naginhawaan kayo? Kasi may overflow dun sa taong yun na natanggap nyo. Isipin nyo kung bawat isa sa atin nag-overflow. Isipin nyo kung ang nanay at tatay sa bahay nag-overflow. Anong mangyayari sa mga anak natin? Mamiministeran sila. Alam nyo, tayong mag-asawa, na kung born again tayo ang salita ng Diyos, tayo ang Diyos na makikilala ng anak natin. Hello. Kasi yung natanggap nating buhay, yun din ang ibubuhay natin. That's why pag na-born again tayo, we need the Word of God. Kaya hindi optional ang Sunday. Kundi ang Sunday ay ang araw ng pakikinig, kasamang mag-worship, kasamang mag-fellowship. Okay? Fellowship. Tayong lahat ay nasa isang barko na naglalayag sa ating destinasyon dito sa earth. At meron tayong patutunguhan. Amen? And it's wonderful to know that we have a destination. Our destination is our destiny. Ano bang pinag-aatupag natin ngayon? Di ba, na makamtan natin yung ating destiny? Kaya yung ibang mga lalaki, pag nanliligaw, you are my destiny. Diba? You are the song that I sing. O, diba, mga ganon, mga romantic. Praise the Lord. So, basahin lang po natin ang Isaiah 10 verse 27. Isaiah 10 verse 27, it says, "It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck. And the yoke will be destroyed because of the anointing oil." So sabi dito, in that day, his burden will be taken away from your shoulder. Di ba yung mga kabigatan natin sa buhay? Marami ba tayong kabigatan dito sa mundo? Hindi lang yung katawan natin ang mabigat, kundi mga kabigatan na nararanasan natin in our everyday life. There are many struggles that we go through kahit na born again na tayo. Kahit na nagtatangs pa kayo. Marami pa rin tayong mga sitwasyon or mga struggles, okay? Kung ano tayo ay hindi pa rin maka-breakthrough, may mga areas sa buhay natin na hindi pa tayo maka-breakthrough. But, huwag tayong nalulungkot, okay? Kasi kasama natin ang Panginoon. At pagkasama niyo ang Lord, the Lord is the Anointed One. So kung ang Anointed One ay nasa akin, anong mangyayari sa akin? Anointed na rin ako.
Tingnan mo yung katabi mo, anointed yan kahit hindi mukha. Diba? Tingnan nyo, kariwa, kanan, anointed yan. Kasi si Kristo, tinanggap niya. At kapag tinanggap natin si Kristo, ang Holy Spirit ang mananahan sa atin. At anong sabi, anong pangako ng Diyos? I will never, 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 ano po yun? Walang katapusan yung never doon. I will never, never, never leave you nor forsake you. So kahit iwanan man tayo ng mga mahal natin sa buhay, huwag kayong magpapakamatay. Meron pa rin tayong kasama na kahit kailan ay hindi tayo iiwanan. Okay? So, kaya mahalaga pong nauunawaan natin ang anointing. Kailangan po natin ang anointing sa buhay natin ngayon. Because it's the anointing that will break. Yun po ang makakasira sa lahat ng mga bagay na nakagapos tayo. Pakakawalan tayo ng anointing na yon. Okay? Kaya, it's not a feeling. Yung iba pag nanginig, ay, anointing na. Ayan na yung anointing nanginginig. Hindi po epilepsy ang anointing. Okay? It is the Spirit of God in us, okay? Helping us in all the situations that we go through. Kaya kahit kailan, hindi tayo mag-iisa. Iwanan man tayo ng asawa natin, ng mga anak natin, ng mga mahal natin sa buhay, huwag kayong tatalon sa Pasig River. Although malinis na ang Pasig River ngayon. Di ba? Huwag sapagkat meron tayong kasama na kahit kailan, hindi tayo iiwanan. Sapagkat siya ay tapat na nagmamahal sa atin. Kaya, huwag kayong, kasi yung iba sabihin, wala ho akong love life. Ha? Wala kang love life? Si Lord ang pinaka-best na love life. Kasi siya ay tapat. Siya hindi nagkakamali. Di ba? So, kaya it's the anointing that we need today to be able to fulfill God's will for our lives. Hindi po natin magagampanan ang assignment natin dito sa earth. Alam nyo ba bakit kayo na born again? May assignment pa kayo dito bago umakyat ng langit. Kaya yung mga nauna ng umakyat, natapos nila ang assignment. Tayo, school bukol pa rin, kaya nandito pa rin tayo. Kasi hindi pa tapos ang ating assignment. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pa tapos. Amen? Hindi pa po tayo tapos, kaya naririto pa rin tayo sa planet Earth. Kaya anuman ang problema, ako po pagising ko sa umaga, anuman ang problema ang hinahanap ko, sabi ko, Lord, dahil hindi pa ako tapos, kaya nandiyan ka pa rin, kasama kita, anuman ang dinadaanan ko, chicken feed lang sa inyo yan. So I can smile again. Kaya kahit ano po ang nangyayari sa mga buhay natin, huwag niyong bayaan na yan ang ilagay niyo sa puso't isipan niyo. Ang lagay niyo sa puso't isipan niyo, kasama ko si Kristo. At ang iniwan niya sa akin ngayon ay ang Holy Spirit. Amen? Ang Holy Spirit also represents Jesus Christ. Ang Holy Spirit also represents God the Father kasi they are one. Okay? Kaya iwanan man tayo ng lahat ng mahal natin sa buhay sa earth, merong hindi mang iiwan sa atin. And that can keep you smiling. Diba? Ang tao, fickle-minded. Ngayon, sasabihin, mamahalin kita magpakailanman. O, diba? Magpakailanman. Yung pala, magpakailan hanggang sa may susunod. But, basahin po natin ang Acts 10 verse 38. Acts 10 verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. So, Jesus Christ is the anointed one. Okay? Ang sabi dito, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit. So, anong anointing ang taglay ni Jesus Christ nung siya'y naglakad dito sa earth? Ang Holy Spirit, kasama niya. Kaya tingnan niyo yung katabi mo, kahit hindi mo kang anointed yan kasi kasama niya Holy Spirit. Tingnan niyo yung katabi niyo. Alam niyo, pag naintindihan niyo ito, pati kayo mag-asawa, mag-iiba ang turing niyo sa isa't isa. Lalo na kung pareho kayong born again, hindi mo basta-basta susuntukin yan. Kasi sinong nasa kanya? Ang Holy Spirit. Hindi mo dapat mumura-murahin yan. Ako kasi,
pinalaki po kami na hindi nagmumura yung magulang namin. At nung minsan may narinig yung nanay ko doon sa kapatid kong lalaki, sabi lang niya, gago doon sa isa kong kapatid dahil nag-aaway sila. Sinabon ng nanay ko yung bibig niya. Sabi niya, ayaw na ayaw kung may maririnig na ganyang salita sa loob ng ating bahay. So, we grew up, we could not say bad words. Kaya hindi ako sanay sa... Kaya pag may nagbabad words, naiilang ako. Kasi, tandaan po natin, ang bawat isa sa atin, nananahan ang Holy Spirit. Ano man ang sabihin ko sa Kanya, sinong unang makakarinig? Ang Holy Spirit. Sampalin ko siya, sinong unang makakaramdam? Alam nyo, this will change the way you treat each other. Lalo na sa tahanan. Ako po, ayaw ko sa tahanan ng may nag-aaway. Ayaw na ayaw ko. Lagi ko sinasabi, nakikita ko nag-aaway mga anak. Di ba pamilya tayo? Pamilya, ibig sabihin pamilya. Kahit na may hindi tayo napagkasunduan, kahit may pinaggalit tayo sa isa't isa, hindi pwedeng manatiling galit pag-usapan. Amen? Parang konti umi-amen, pakonti ng pakonti ito eh. So nakita natin ang anointing, what it did to Jesus Christ. Maski si Jesus Christ nung nagkatawang tao, He was anointed with the Holy Spirit. So si Jesus Christ, nung naglalakad siya dito sa earth, ang Holy Spirit ay kasama niya. Because they are one. Tayo, nung nakipag-isa tayo kay Kristo, kaagad ang Holy Spirit pumasok sa atin. Meron akong nakausap, sabi niya, wala pa po akong Holy Spirit. Bakit? Hindi pa po ako nagtatangs. Hindi naman tangs ang Holy Spirit eh. Hello. Ang tongues is just a gift of the Holy Spirit that will overflow. Okay? So, yung iba naman nagtangs, ayan ang Holy Spirit, ayan ang... We have to understand the Holy Spirit is a person na pumasok sa atin nung tinanggap natin si Kristo. Pag tinanggap nyo si Kristo dahil si Kristo ay laging kasama ang Holy Spirit, they are one. Kaya nung tinanggap natin si Kristo, ang Holy Spirit ay pumasok din sa atin. Amen? So kahit kailan, hindi kayo nag-iisa para sa mga singles. Hindi yung lalaking hinahanap nyo ang magpapaligaya sa inyo. Sandali lang kaligayahan yan. I will give you 1 week. Tapos nung kasal, yung ba nga, 1 day lang eh. Di ba? 1 day lang, nag-aaway na. So, tandaan po natin, Jesus, when He came here on earth, He was filled with the Holy Spirit. Di ba? Nung siya'y nabaptize sa River Jordan, ang kalapate ay bumaba, they saw a dove alighting, so that was the Holy Spirit. At ang Holy Spirit, lagi niyang kasama is the Spirit of power and love. Kaya pag natanggap niyo ang Holy Spirit, you receive the Spirit of power and love. Hello. Natanggap na natin, automatic yon when you accepted Christ. Si Kristo laging nakadugtong din sa Holy Spirit, they are one. Kaya nga yung unity, Father, Son, and Holy Spirit, they are always together. They are never separated. Okay? So, tayo din, dito sa Acts 10:38, ang sabi, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit, at kapag kasama ang Holy Spirit, laging kasama ang kapangyarihan. The Holy Spirit and with power, who went about doing good. So, kapag natanggap niyo ang banal na Espiritu, anong automatic na lalabas sa ating mga kilos? Doing good. Hindi tayo nagpipilit magpakabuti. Kundi yung buhay ng Panginoon nag-overflow lang sa atin. So ang overflow nun is always doing good. Amen? Praise the Lord. So, mga anak ng Diyos, what are you overflowing with? Doing good by the power of the Holy Spirit. Hindi sa sarili nating pagpipilit or pagkukunwari. Kaya kapag tayo ay napuspos ng Holy Spirit, laging kasama dyan ang kapangyarihan. Okay? Power. Laging kasama dyan ang power, kapangyarihan. At anong mangyayari dito? Kapag may kapangyarihan ka na, ang outcome nito, you will do good things. Hindi ka magpipilit to do good things. Dahil natanggap mo ang Holy Spirit, magugulat ka na lang, you will start doing good.
Sapagkat ang natanggap mo is a good God. Kung sasabihin mong born again ka, but you're not doing good, anong spirito kaya ang natanggap mo? Hello? So, always meditate. It is the Holy Spirit that you received when you received Christ. When you got born again, automatic ang Holy Spirit ang natanggap natin. At kung ang Holy Spirit ang natanggap natin, lalabas ngayon ang buhay ng Holy Spirit, ang kapangyarihan ng Holy Spirit, ang pag-ibig ng Holy Spirit, lalabas ngayon yan sa atin. Na dating ang sungit-sungit natin, na hindi tayo marunong umiti, puro nakakunot lagi ang kilay. Pero pag tayo ay nakatanggap sa Panginoong Hesukristo, we will start to have a sweet spirit. Tingnan niyo, ang Holy Spirit is a sweet spirit. Hindi po maasim, kundi sweet spirit. Kaya ano man ang mukha natin, nagiging sweet. Amen? Parang hindi kayo naniniwala. Yung ba? Parang hindi naman sweet itong katabi ko eh. Parang sweetik yata ito eh. Alam nyo, when you receive Christ, kaya nga tinawag tayong born again. Pinanganak tayong muli. Yung luma nating ugali, wala na. Bakit pinanganak tayong muli? Bago tayong nilalang. Yan ang tinatawag na born again. New birth in Christ. Okay? At dahil may bagong buhay tayong natanggap, buhay na galing sa Diyos. Wow, binigyan. Marami pong salamat. Mamaya na yung tip, ha? Praise the Lord. Salamat po. Ano si Brother Hill, baka daldal ako ng daldal, matuyuan ako ng lalamunan. So, in the scriptures, sa Acts 10:38, how God anointed. So, sinong nag-a-anoint? It's God. Hindi po yung pastor na nagpatong ng kamay sa inyo. Ano lang po kami, point of contact, na pag may pinagpe-pray kaming hahawakan, pero ang dadaloy po sa kamay namin ay ang spiritong natanggap namin sa Diyos, dadaloy at pupunta sa inyo, at may nararamdaman kayo pag pinatungan kayo ng kamay. Meron ba? That is the anointing. Okay? Yun ang pagpapahid ng banal na espiritu. So how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit. Kayong tumanggap sa Panginoong Hesukristo, you are now anointed with the Holy Spirit. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang anointed? Wala sa itsura ang anointing, it's inside us. It's inside us. That's why even sometimes you shake hands with people, they will feel something. Because there is the life of God inside of you. Kaya kapag may hinawakan kayo, nararamdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya yung mga may sakit, hinahawakan natin. Para yung natanggap natin, nakapangyarihan, magpo-flow, at magkakaroon ng healing. Kaya wag kayong, alam nyo, when you're praying for the sick, wag kayong ma-stress. Yung iba, may nakakita akong pastor, healed! Healed! Ano pa naman to? Nakaka-stress. Ako na walang sakit, magkakasakit sa pastor na ito eh. Ma-high blood ako dito. Di ba ha? Lumalabas lahat ng litid. Sabi ko, ano yan? Para bang pinipilit, hindi nyo pipilitin. Just lay hands on the sick and believe God. Dahil natanggap nyo yung Holy Spirit, ang kapangyarihan niya at ang pag-ibig niya ay dumadaloy sa kamay nyo, at yan sa pinatungan nyong ulo, dadaloy dyan at may mararamdaman sila. Kaya alam nyo, ang being born again, marami po tayong maling mga katuroang natanggap. Diba? Kailangan manginig ka para alam mong anointed ka na ng Holy Spirit. Hindi po, epilepsy po yan. Hindi kailangan manginig. Although minsan, overflow yun na hindi mo makontain ng natural body mo, kaya may nginig. Pero wag po tayong overacting. Wala po sa nginig ang anointing. Just lay your hands. Alam mong nasa iyong Holy Spirit, nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, natanggap mo ang bagong buhay, and you just lay hands and relax lang kayo. Hindi kayo ang nagpapagaling. Ang Lord dadaloy lang mula sa inyo papunta dun sa taong pinapanalangin ninyo. Malinaw po ba? Okay, yung iba itutulak pa kasi kailangan ma-slain. Pag hindi na-slain, hindi anointed. Hindi po totoo yan kahit hindi kayo natumba. So, always remember, guard yourself and kailangan po tayo ay may paniniwala. Because lahat po ng gagawin natin when we're born again, when we're in the kingdom of God, it is all by faith.
sa pamamagitan ng pananampalataya, sa paniniwala natin, sa tapos na gawain ng ating Panginoon. Kaya tinapos na niya lahat ng gawain, tayo kailangan i-release lang yung natanggap natin. Pag nagpatong kayo ng kamay, nare-release dun sa kamay nyo. Kaya nakita nyo yung hands natin, pag merong may sakit, hinahawakan natin para ma-comfort sila. Pero kapag born again kayo, iba ang mararanasan nila. Hindi lang comfort sa soul area, kundi sa spirit man nila, mararamdaman nila. Diba? Kaya minsan sabi, anointed ka. Yung iba naman, oh, anointed ako. Yabang naman, anointed ako. Anointed ako. Ang anointing hindi galing sa atin. Sisidlan lang tayo kung saan siya dadaloy. Kaya tayo pagpuspos ng banal na espiritu, puspos tayo ng pag-ibig ng Diyos, whatever you touch. Kaya yung mga may sakit, hinahawakan natin. Yung iba naman, tinutulak. Kasi pag hindi na slain, hindi ako anointed. Wala po sa tumba-tumba yan. Okay? So, it's important for us to understand the anointing of the Holy Spirit. At kapag natanggap natin ang anointing ng Holy Spirit, laging kadugtong yan ang kapangyarihan ng Diyos. Minsan, kailangan nila ng comfort dahil lungkot na lungkot sila. Kunwari, iniwanan ng boyfriend, lungkot na lungkot sila. Gusto na nilang tumalon sa Pasig River. Ngunit pinag-pray mo, inawakan mo, naibsan yung sorrow nila. Nagkaroon sila ng pag-asa. Kaya, tingnan nyo ang dalawang kamay nyo. Mahalaga ang mga kamay na yan. Mahalaga ang mga paa na ito dahil dadalhin tayo kung saan-saang lugar. At mahalaga ang mga kamay natin. Sapagkat kung anong natanggap natin sa Diyos, diyan dadaloy sa ating bibig na we speak the Word of God. And when we speak the Word of God, hinawakan natin yung may sakit or kung ano mang kailangan ng prayer, ano man ang problema ng taong yon, and they will start to experience the life of God entering their hearts, entering their lives. Kaya lahat po kayo ay may gagampanan because you are part of the body of Christ. Kung bahagi ka ng katawan ni Kristo, tingnan niyo yung katawan niyo, pag may bahagi na hindi niyo pinagalaw, kunwari itong kaliwa kong kamay, hindi ko gagamitin niya ng isang buwan. Diba? So lahat sa kanang kamay ako gumagawa. Anong mangyayari sa kaliwa kong kamay? After 1 month, nanigas na siya. Hindi ko na siya maangat. Bakit? Na-paralyzed. Ilan kaya sa churches ang mga paralyzed? We may be walking, talking, with our physical body, but ang spirit man, tandaan nyo, ang natanggap nyo ay sobra-sobrang kayamanan si Kristo. At kapag tinanggap nyo si Kristo, laging kadugtong niya ay ang banal na espiritu. Hallelujah! Kaya nga si Jesus tinawag siyang Word of God. At ang Holy Spirit is the power of God. Kaya when you speak the Word of God, the Holy Spirit will confirm it with His power to bring healing, to bring comfort, to bring kung ano man ang purpose nyo kung bakit nyo pinapanalangin yung taong yon. Kaya mahalaga po tayo po ay katawan ni Kristo. Kung tutuusin nyo, sino lang ang gumagalaw sa katawan ni Kristo? Si Bishop, yung mga pastors, yung mga lay leaders, o yung iba. Alam nyo, hindi kailangan ordained kayo para mag-lay hands sa mga may sakit. Anong sabi ng Bible? They shall lay hands on the sick, and the sick shall die. They will lay hands on the sick. Tawa ni sister. And they will lay hands on the sick, and the sick shall recover. So anong ginagawa nyo pag dumadalaw kayo sa mga may sakit? May dalang biskuit, may dalang apple, may dalang kung ano-ano. God bless you. O, tapos nakapagkwentuhan, hindi man nilay hands at pinanalangin. Hello. Pag may dumating sa inyong may problema, pagkatapos yung sharean, lay hands nyo at ipanalangin. Alam mo, kahit hawakan nyo lang. Bakit? Sapagkat yung kapangyarihan na natanggap natin, ang Panginoong Hesukristo, na kasama palagi ang Holy Spirit, pag tayo ay nagpatong ng ating kamay, ang dadaloy hindi yung ating kamay lang, kundi ang kapangyarihan ng Diyos, dadaloy, sa spirit man natin, dadaloy sa kamay na yan, at itatouch yung taong may pangangailangan. Tanungin ko kayo,
is the body of Christ doing its work. Anong sabi ni Jesus? The works that I do, greater works than this will you do. So sabi ni Kristo, yung mga ginawa daw niyang gawain dito nung nasa earth siya. Greater things. Bakit? Sapagkat si Kristo ay nasa loob na natin. Amen? Kaya pag nagpapatong kayo ng kamay sa mga may sakit, huwag niyong isipin kayo ang nagpagaling. Mamaya maglagay na kayo ng karatula, the healer. Laging kung sino yung natanggap natin, yun lang ang ipamimigay natin. Alam nyo, the world needs Jesus today. At minsan tayo lang ang Jesus na makikita nila. Kasi tayo ay born again. Tanungin ko kayo, ang mga kamag-anak nyo ba may paniwala sa inyo bilang born again kayo? Naniniwala ba sila sa atin? Ang mga anak ba natin naniniwala na born again tayo? Alam nyo, ang unang-unang mga testigo dyan ay ang ating mga anak. Pag hindi nila nakikita ang pinipreach nyo, lalo na mga anak ng pastor. Alam nyo, napakadami kong kinaunselan ng mga anak ng pastor. They are so disappointed with their father. Sabi ko, bakit? Kasi ang galing-galing niya mag-preach, pero hindi niya ginagawa sa bahay. See? Ang pong pagkabagong buhay natin, taglay na natin ang buhay ng Diyos. Okay? At ano ang kailangan natin? Ang salita ng Diyos. That's why every Sunday we come to hear. Kasi baka yung Monday to Saturday, hindi man kayo nagbuklat ng Bible, so wala kayong laman na Word of God sa puso. Diba? Tandaan nyo, paggising nyo sa umaga, hindi ito ritual, kundi it's the food of our spirit man. Para ito ay, siyempre pag natanggap nyo, buhay ng Diyos yan, kompleto na yan. But, tayo, na nandito pa sa katawan na ito, kulang pa ng knowledge. Kulang pa ng knowledge sa Word of God. At kapag kulang tayo ng knowledge sa Word of God, kulang tayo ng kaalaman kung ano ang will of God. Kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya kung wala tayong personal relationship with the Holy Spirit, kaya ako po nung bago ako na born again, yan po ang una kong na-experience. Kaya I was so blessed. At nung na-experience ko nung na-born again ako, I was never the same again. I was never the same again. Bakit? Sapagkat ninamnam ko na may natanggap akong buhay ng Diyos. Nanamnam ko ang Holy Spirit na lagi kong kasama. And the Holy Spirit will never leave us, will never forsake us. Minsan, iiwanan tayo ng asawa. Minsan, iiwanan tayo ng mga anak natin. Minsan, iiwanan tayo ng mga best friends natin. But, the Holy Spirit will never, never, never leave us. Kaya para dun sa mga singles, huwag kayong nawawala ng pag-asa. You have the best boyfriend. Okay? Huwag kayong nalulumbay, nalulungkot. So we see here, in Acts 10:38, i-memorize nyo ito, how God anointed Jesus of Nazareth. So saan galing ang anointing? From God. Paano siyang in-anoint? With the Holy Spirit. Okay? So, sinong kasama nyo nung tinanggap nyo si Kristo? Si Kristo at ang Holy Spirit. At kapag nandyan yung dalawa, siguradong nandyan din ang God the Father. So, kompleto. Malulungkot ka pa ba? Sasabihin nyo, syempre, pang spiritual, love life. Pero kailangan ko rin ng physical love life. Alam nyo, pag spiritually, you feel you are loved, you will not be insecure. Mas insecure pa nga tayo sa physical love life natin eh. Bakit ba laging nagtatanong, mahal mo pa ba ako? Mahal mo pa ba ako? Di ba? Bakit? Bakit mo tinanong? Hindi mo sinasabing mahal mo ako eh. Pinakain na nga kita, binahay na nga kita. Binili ko na nga lahat hindi pa ba pagmamahal yun? Di ba? Kasi minsan we want the demonstration.
how God, so it was God who anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit, at kapag nandyan ang Holy Spirit, laging katuwang niyan ay ang kapangyarihan with power, who went about doing good. And when you are empowered by the Holy Spirit, good works will come out. Hindi ka magpipilit magpakabuti. Kundi ang Holy Spirit na natanggap mo will always lead you to good things, to do good things. Okay? So, who went about doing good and healing all. Tayo ba pinagpe-pray natin ang mga may sakit? Pinagpe-pray natin, pero minsan takot tayong ipatong ang kamay natin. Alam nyo, when you pray at pinatong nyo yung kamay nyo, tandaan nyo, kung sino yung natanggap nyo, yun ang dadaloy sa kamay na yan, at yun ang papasok dun sa may sakit. Hindi kapangyarihan nyo yan. Kaya nga ba, sinisigawan mo, be healed! Hindi naman bingi yung pinagpe-pray mo. Baka wala ngang sakit yan, nabingi pa. Dahil nag-crack yung mga eardrums niya. Diba? Wala sa lakas ng, yung iba akala nila ang anointing ay nandun sa, huy, nanginginig siya, anointed na siya. Hallelujah! Hallelujah! Wala po sa kasisigaw. Nakakapagod panoorin yung mga preacher. Ako hinihingal eh. Parang gusto kong tumakbo sa harapan. Uminom muna po kayo, relax, relax. Diba? Ang inig na. Ako baka ma-high-blood ito, matumba. Wala po sa nginig. Kundi, ang pananampalataya natin, nung tayo na born again, natanggap natin si Hesus Kristo. Sinong tinanggap nyo nung na born again kayo? You receive Jesus Christ into your heart as your personal Lord and Savior. At kapag tinanggap natin si Jesus Christ, ang Holy Spirit, i-anoint tayo. Kaya ang anointing will come from the Spirit of God, at kapag kayo'y anointed, matatanggap natin kasama ang kapangyarihan ng Diyos. So ang kapangyarihan hindi galing sa atin, galing taglay nung tinanggap natin sa ating puso. So nasaan ang kapangyarihan ngayon? Dala-dala ko kahit saan ako magpunta. Hindi ako ang kapangyarihan, kundi yung tinanggap kong Diyos na nasa akin. Pag may problema ako, kakabahan ba ako? Sasabihin ko lang, Lord, bahala ka na. Take it away, Lord. Manunood lang ako. And I believe I will come out of this victorious and successful kasi kayo ang kikilos, hindi ako. Kung ako lang, Lord, hindi ko kaya. Ngunit, bakit nakangiti ako? Kahit sang katerba yung problema ko? Because I know who is with me. Okay? Nakakapit ako. Hindi sa presidente. Nakakapit ako sa Diyos. Di ba? The God of all the universe. Okay? Who created everything. So, who went about, kaya kapag natanggap natin ang Holy Spirit, anong natanggap natin dito sa Acts 10:38? Power. Tingnan mo yung katabi mo. Alam nyo, may kapangyarihan lahat tayo sa loob. Kaya ano man ang harapin natin, may ipagpe-pray ka ng halos hindi na humihinga. Nung bago akong Kristiyano, ay Lord, ayoko ipag-pray yan. Baka pag pinatong ko kamay, namatay ako pa pinagbintangan. Diba? Wala kang faith. Lagi niyong isipin. Alam nyo, from the moment you wake up, thank you, Holy Spirit. Ikaw ay kasama ko. Ano man ang harapin ko ngayong araw na ito, I am not afraid. You will do it for me. Ikaw ang gagawa ng paraan para sa akin. Kaya po ako, alam nyo lang nakangiti ako, pero marami po akong problema. Na pag kinuwento ko sa inyo, baka ang isang tuwalya kulang pa sa luha ninyo. Okay, but, why can I smile? Because I know who is with me. Okay, wala man akong asawa, meron akong Diyos. Na higit pa sa asawa. Amen? Kasi sa Diyos, wala ako itatago. Sa asawa ba, may tinatago pa rin tayo? O hindi kayo makatotohanan, meron! Oh, mga babae magagaling, alam niyo ba? Akala niyo magagaling kayong mga lalaki? Mas. Kasi, pasensya kayo, babae preacher niyo ngayon. Di ba? But, if we look at this, napakaganda po ng Acts 10:38, i-memorize niyo po yun. Kapag tayo'y napuspos ng banal na Espiritu, who went about doing good. Hindi tayo trying hard to be good. But we received a good God. So anong lalabas sa buhay ko? Good things. Kasi nakipag-isa ako sa good God. It is all because of the good God that I received. Therefore, kahit minsan, ang utak ko may ibang mga inisip, but the goodness of God will start to tell my mind
let my goodness flow. Di ba? The goodness of God. At ang sabi dito, who went about doing good, healing all who were oppressed by the devil. So, ang sakit po ay oppression ng dyablo. Ang sakit hindi galing sa Diyos. May naalala ko, may nagsabi sa akin, pastora, kasi binigyan ako ng leksyon ng Diyos dahil sa aking sakit. Hindi nagtuturo ang Diyos sa pamamagitan ng sakit. Ang sakit hindi galing sa Diyos, galing sa dyablo. Kaya pag may sakit kayo, kamuhian nyo yung sakit na yon, huwag nyong i-baby. Yung aking rheuma, yung aking hypertension, yung akin, sa inyo na. Inangkin nyo. So anong faith nyo? Akin. Alis tapos magpapapray ka sa healing, akin. Kamuhian nyo lahat ng hindi galing sa Diyos. Kahirapan, sakit, mga problema, hindi po galing sa Diyos yan. Yung iba kasi, binigay ito ng Diyos eh. Alam mo ba na ang asawa ko, siya ang aking krus. Bakit? Jesus Christ ka ba? Na ikaw ang kailangan mag-carry ng cross? Kung Jesus Christ ka ba, hindi natin papel yun. Amen? Kaya nga namatay si Jesus Christ, ngunit nabuhay siyang muli sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para yan ang iiwanan sa atin. Kapangyarihan na galing sa Espiritu Santo. So, who went about doing good, tandaan nyo, everyone that is in Christ, what will we do? We will go around doing good, healing all who were oppressed by the devil. So, ang sickness is an oppression of the devil. For God was with him. Ang Diyos ba kasama natin ngayon? So, anong taglay natin? We have a relationship with God. Ako ngayon ay anak ng Diyos. Ako'y puspos ng, kapag tinanggap ko si Jesucristo, automatic na kasama ko rin ang Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit, kaya always ask the Holy Spirit to fill you. To fill you to overflowing. Ako lagi ang prayer ko, fill me to overflowing. Ayoko ng fill me lang. Ako lang makikinabang nun. Kundi fill me na nag-uumapaw para may maipamigay ako sa iba. Amen? So pag nakita niyo yung pitakam niyong overflowing, ibig sabihin hindi pang sa inyo lang. Ay, walang amen. Para yan mag-overflow. Amen? Kaya nga, alam nyo, iba ang kaligayahan ng nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Yung ibang kaligayahan nila tumatanggap. Kasi hindi pa nila na-realize ang buhay na natanggap natin. Ang buhay na natanggap natin galing sa Diyos. And our God is a good God. He's always a giver. Alam nyo, alam ng Diyos ang prinsipyo. Diba? Give, and it shall, hindi nyo memorize. Give, and it shall be given. Ang sa atin gusto ko, Lord, give me na, give me na, give me na. Kaya may natatanggap tayo, para meron din tayong maipamumudmud, meron tayong maibabalik sa gawain. Hindi po minsan nakatanggap tayo, hallelujah! Ang laki ng blessing ko. Hindi man maibagay ang ikapo. Hindi man ma-release yung... madaling ibigay ang ikapo kung 1,000 lang natanggap nyo. Sa 1,000, magkano ikapo? Madaling ibigay paano? Sa 1 million, magkano ikapo? Ay, 100,000. Makapal-kapal na yung hawak ko. 100,000. Lord, pwede bang 2,000 na lang? Pwede na bang 5,000 na lang? See, what happens is because nawawala sa atin na ang natanggap natin kapangyarihan ng Diyos. Na kahit tayo ay magmudmod, yung kapangyarihan na nasa atin will attract the harvest. Ano man ang ibigay nyo, laging ang harvest bumabalik sa inyo. Gusto nyo ba, nasa inyo yung 1 million, pero nung naubos nyo, wala na. Wala nang balik. Bakit? Sa inyo itinanim? Kay SM. O magantay kayo ng balik kay SM. Pero pag sa Diyos nyo binigay, you will be amazed. You will be amazed. Hallelujah. Sasabihin niya, magantay po akong magmilyonaryo ako. Hindi ka magiging milyonaryo. Kasi yung pera mo ngayon, hindi mo maibigay eh. Di ba? So, kaya, for God was with him. Always remember, God will never leave you. God will never forsake you. Ano man ang hirap na dinadaanan natin, lagi tayong may kasama. Ano ang
ano natin nung panahon ni Ninoy, hindi ka nag-iisa. Totoo po yan sa ating mga born again. Iwanan man tayo ng mga anak natin, ng mahal natin sa buhay, ng asawa natin, hindi ka pa rin nag-iisa. Alam nyo, pag hindi ka nag-iisa, anong itsura nyo? Praise the Lord. Okay? For God was with him. Alam mo, para sa akin, yung kasama ko lang ang Diyos makes me smile. Okay? How God anointed. Memorize yung scripture na ito. How God anointed Jesus Christ. At sino yung natanggap ko? The Anointed One. At dahil tinanggap ko si Jesus, the Anointed One, ako ay anointed na rin. Amen? Ano ibig sabihin ng anointed? Kala ng siba, pag may ay, anointed siya, nanginginig siyang manalangin. Epilepsy po yun. Okay? So, now, I would like to share some basic truths sa Scripture. Unang-una, God is the anointer. Hindi ito dahil sa ating ginagawa, kundi God is the anointer. Pag tinanggap nyo ang Diyos, kasama na ang anointing dyan. Okay? Kasi iba, nagmamakaawa kay Lord, Lord, i-anoint nyo ko, Lord, i-anoint nyo ko. When you receive Jesus Christ, you receive the Anointed One. And if I have the Anointed One inside of me, nasa akin na ang anointing. So ano man ang hawakan ko? Anointed. Pag may pinagpe-pray ako, mararamdaman nila yung anointing, dumadaloy sa kamay ko, papunta sa kanila. Saan galing? Sa kay Kristo na tinanggap ko sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So when I lay my hands, hindi ako. Kaya ako, maski pag nag-preach ako, lagi ko sinasabi sa Holy Spirit, take it away. Bahala ka, Lord. Kung saan mo, kaya minsan, nandun lang ako sa unang page lang pala, natapos na yung oras. So, because it's the moving of the Holy Spirit, life will become more difficult. Ayoko pong mag-prophesy ng doom and gloom. But we are in the last days. At napakahalaga na ang Word of God na natatanggap natin sa church, i-apply natin sa pang-araw-araw na buhay. Amen? Sapagkat ang pinipreach po namin is the Word of God. And the Word of God will always break all the shackles, lahat ng nakatali sa atin, nakatanikala sa atin, sa mga nakuha natin mula sa ating mga ninuno. Marami pa pong shackles na minsan kahit born again na kayo, hindi pa maalis kasi ang utak nyo hindi pa nabago. At ang utak lang natin, mababago lang sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig at pakikinig at pakikinig ng Word of God. Kaya ang Sunday po, hindi option sa inyo na SM, church, swimming, picnic, pasyal, hindi po yan optional. Natanggap natin si Kristo, ang kaligayahan natin every Sunday is to be joined with the body of Christ. And listen to the Word of God. Kasi pag umupo kayo every Sunday, the Holy Spirit will zero in on one thing in your heart. Para sa buong linggong yun ang inyong gagawin at mararanasan nyo ang breakthrough. Kasi yung iba naghahanap ng, ipatong mo yung kamay mo sa akin. O, kahit pinatong ko yung kamay ko sa inyo, wala kayong alam na Word of God, nagpapatong lang ako sa empty heads. Okay? You need to keep reading and reading the Word of God because the Word of God is Jesus Himself. If you love Jesus, you will love His Word. Amen? Praise the Lord. So God is the anointer. Tandaan nyo yan. 2 Corinthians 1, magsimula nga tayo sa verse 18. 2 Corinthians 1, tinitingnan ko yung TV, wala na pala. Doon na pala. Okay. So, but God is faithful. Tuloy-tuloy po natin yan, 18 to 22, no? But God is faithful. Our word to you was not yes and no. So, for the Son of God, maganda pa yung mata ko, nakikita ko pang malayo. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, by me, Silvanus, and Timothy, was not yes and no, but in Him was yes. So sa ating Panginoon, it's not a yes and no, but it is a yes. For all the promises of God in Him, in Christ, are yes, and in Him, amen. So pag sinabi niyang, pag kunwari may hiniling kayo, sabi ng Lord, yes, at hindi lang yes, amen, so be it.
Isipin nyo, no? Yes na, so be it to the glory of God through us. Amen? Now, He who establishes us is with you in Christ and has anointed us is God. Kaya kung tinanggap nyo si Kristo, you are anointed. Tingnan mo yung sa kanan mo at sa kaliwa mo, mga anointed yan. Sapagkat tinanggap nila ang anointed one. So when this becomes a reality in you, wala na kayong fear. Alam nyo, minsan ang dami nating takot, kaya ang pananampalataya natin hindi maganap. Ang faith natin will not work when you are in fear. Fear is the opposite of faith. Bakit ka takot? Wala kang faith. Pag may faith ka, wala kang takot. Dalawa lang yan. Anong laman ng puso mo ngayong umaga sa iyong dinadaanan na suliranin? Sabi, yung binasa natin sa kanya, for in Christ it is all yes. Pag may pinalangin kayo sa Diyos, hindi pwede namang, Lord, bigyan mo naman ako ng bagong asawa, expired na itong asawa ko. Hindi pwede yon. Hindi kalooban ng Diyos yun. Walang expiration yon. Hanggang sa mamatayan at pwede ka lang mag-asawa ulit. O wag nyo naman patayin araw-araw, bibigyan nyo ng lason. Okay? Kung hindi, tandaan natin. So, now He who establishes us with you in Christ and has anointed us is God. Tingnan nyo yung katabi nyo, anointed yan. Hallelujah. Anointed yan. So when you start to realize you have the anointing, you have the life of Christ in you, you have the Holy Spirit in you, pag dumadaan kayo sa mahirap, may takot pa ba? May kasama ka na. At ang kasama mo ay kayang tugunin lahat ng dinadaanan nating hirap, okay, at mga problema sa buhay. Alam nyo, marami pong problema tayong dadaanan in life. Kaya, alam nyo, ako basta binato ko sa Lord, Lord, basta itong problema ko, itong dinadaanan ko. Tapos, pag sinabi ko na kay Lord, bahala na po kayo, Lord. I believe that you will give me a solution to what I am going through. So, sasabihin ko, maraming salamat, Lord. Nagpapasalamat na ako. Tapos nun, iiwan ko na sa Kanya. Ibinigay ko na sa Kanya eh. Kasi sa atin, bibigay natin, tapos kukunin natin ulit. Paano kaya ang gagawin ko? Ano na naman? Kanino kaya ako mangungutang? Ano na? So, sabi dito, now He who establishes us with you in Christ and has anointed us is God. So, if you receive Christ, with Christ is always the anointing. Christ means the anointed one. So, I received the anointed one, at kung tinanggap ko siya, I am anointed. Hello, yung iba, parang di ba, tingnan mo yung katabi mo, wala sa mukha yan, wala sa itsura. Okay, pag sinabi ng Lord, you are anointed, you are anointed. Ano pa man ang itsura natin? Because God is the anointer. God anoints us with the Holy Spirit. Kaya ang third person ang iniwan sa atin sa earth ngayon. Si Jesus umakyat na sa langit dahil tinapos na niya lahat ng kailangan natin sa ating redemption, salvation. Tinapos niyang lahat. At ang Holy Spirit ang iniwan sa atin so that ang Holy Spirit, ang kapangyarihan niya, ang magwo-work out sa lahat ng mga hinihiling natin, inaasam-asam natin, lahat ng kakailanganin natin dito sa ating earthly life. Kaya, hindi ka nag-iisa. Ako po, niremind ako ng Lord yan nung namatay si Pastor Cesar. Nandun pala ako sa emergency room, inaayos na siya dahil wala na siya eh. Sabi ko, Lord, salamat. You have received Him in glory. Masaya na siya dyan. Kaya, Lord, Ikaw nang bahala sa akin. And I never felt grief. Kaya hindi ako nag-mourning. Hindi ako dumaan doon sa mourning. Kaya yung iba parang, siguro hindi niya mahal. Hindi po yun eh. Kundi I know na wala man siya, merong umiibig sa akin. Amen? So, ang pag-ibig ng Diyos is enough to sustain us in this life. So, God is the anointer. God anoints us with His Holy Spirit. So, lahat tayo dito, anointed. Kung tinanggap nyo si Kristo, na born again kayo, lahat po tayo, we are anointed with the Holy Spirit. At ang anointing ay makikita. Ang anointing magmamanifest sa mga buhay natin. Amen? Diba? Parang di naniniwala eh. Good will always come out from that anointing. Lahat ng mga mabubuting bagay ay mararanasan natin dahil sa anointing, hindi dahil sa galing natin. Yung iba kasi nagre-rely sa galing nila eh. Alam nyo, limitado lang po tayo. May hangganan po tayo.
Healing comes from the anointing. So when you lay hands on the sick, hindi kayong nagpapagaling. Yung iba kaya ayaw mag-lay hands eh. Baka hindi gumaling eh. Huwag ka na mag-lay hands kung niisip mo hindi gagaling. Diba? Bakit mo nililay hands? Sapagkat alam mo, ang Holy Spirit ang dadaloy at magbibigay ng healing, hindi ikaw. Ano lang tayo, dahil taglay natin si Kristo, tinanggap natin si Kristo, at si Kristo ay anointed with the Holy Spirit, kaya ang Holy Spirit ang dadaloy sa ating mga kamay at ang kapangyarihan niya ang papasok sa katawan ng may sakit. Okay? Kaya kung gumaling man yan, hindi ako pwedeng magyabang, hindi ako yun, pinatong ko lang kamay ko eh. Ang kapangyarihan lang Diyos ang dumaloy at yun ang nagpagaling. Amen? So good will always come out from the anointing. Healing comes from the anointing. The anointing is always for others. Alam niyo, pag natanggap natin si Kristo, ang buhay natin, hindi na natin pag-aari. That's why we become part of the body of Christ. Kaya kung ano man ang pangangailangan ng katawan, ay tutugunin natin. Kasi dugtong-dugtong po tayo. Pag may pinutol ako kunwaring isang daliri, anong mangyayari doon sa daliring humiwalay sa katawan ko? Mabubulok, mamamatay. Kaya lahat po tayo, we come together every Sunday. Paalala ko lang po, every Sunday. Bakit minsan puno? Bakit minsan bungi-bungi ang silya? Eh kung ang isang daliri ko, sabihin ko, absent muna ako. Hindi mo na ako pagagamit. Oh, so hindi pagagamit. Normal pa ba ulit ang kilos ng isang kamay mo? Kahit sabihin mong pinakamaliit na daliri, may epekto pa rin sa pagkilos ng aking kamay. So the anointing will always produce fruit. The anointing will always produce the fruit of the Holy Spirit. Kaya nandiyan dyan yung joy. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang joy? Mukha ba siyang joy? Alam mo ako, pagising ko pa lang sa umaga, nakangiti na ako because sabi ko, oh Lord, I woke up, it's another day. Binigyan mo ulit na akong isang araw pa. So every day I say, thank you Lord for this day. Thank you Lord that I will see you. I will see you in myself ministering to other people. Kaya ang buhay ko, hindi po pang sarili ko lang. God saved us to be part of the body. So do not neglect Sundays. Do not neglect the assembling together, sabi sa Hebrews. Huwag daw natin kaligtaan. From the day I got born again, siguro nag-miss lang ako ng Sunday. Kung ako ay nasa ospital, o may naka-ospital sa mga anak ko. Pero kung wala din, I never miss church. Kahit minsan medyo masama ang pakiramdam ko, I don't miss church. Bakit? Doon ko nare-receive ang healing ko. Kasi dudugtong ako sa katawan, ang lakas nila natatanggap ko. Amen. Alam mo yun, when we come together, there is power in it. Kaya do not forsake. Huwag niyong gawing optional ang linggo. Do not forsake the assembling together. Ang linggo, at ang linggo natin, ilang oras lang naman, kalahating araw lang. Tagal-tagal naman mag-preach itong mga preacher sa Life Giver eh. Diba? So, ang anointing ibinigay sa atin not only for ourselves, but to be given out to others. Minsan, ang ngiti nyo lang, dahil anointed ang ngiti nyo, may isang nalulungkot na nakasalubong ka at kinamayan mo lang, yung joy of the Lord napunta sa Kanya. Kaya maski mga kamayan natin, mahalaga po yan. The anointing is always for others, hindi para magmukha tayong, oh, galing-galing niya, anointed siya, no? God anoints us, the anointing is in us so that we can give it away. Amen? Marami po ang nalulungkot ngayon. Marami po ang masyadong stressed out ngayon. Life today is different from when I was growing up. Kasi 73 na nga ako eh. Life today is so different. Ibang klase. Pati ang ugali ng tao ngayon, iba. Dati, pag may kulang ako, may tasa ako, pingin toyo, pingin... Eh ngayon, pag gumanong ka, ano ba naman kapitbahay na ito? Toyo lang, hindi pa makabili. Ano ba naman? Nawala na. Nawala na ang care at concern para sa ibang tao.
Pag naririto tayo, isang katawan tayo. Tandaan nyo, ang katawan, dugtong-dugtong. Okay? Spiritually, we are all connected. If I am sick, will you feel it? Hindi makasagot yung iba. Kunwari, nakita nyo akong pumasok doon at hindi ako nakangiti. Nakikita nyo ba ako hindi nakangiti? Kung pumasok ako doon at parang matamlay, malungkot, anong gagawin nyo? Nararamdaman nyo ba yung nararamdaman ko? Ang katawan ni Kristo, when we come together, mararamdaman natin. Minsan may sasabihin sa iyo ang Diyos, bigyan mong pera yun, yung nandun, yung naka-red, yung nakaupo doon, ganon, ganon. Sumusunod ba tayo? Guni-guni ko lang, in Jesus' name. Come out! Alam nyo, God speaks to your hearts. Ako many times, minsan panghuling pera ko pala sa bulsa, panghuling sa bag ko, minsan panghuling 100 na lang. Sasabihin, Lord, bigay mo yun doon. O, di bigay. Kasi ako hindi na ako nakiki-argue sa Lord sa tanda ko na sa Panginoon. Alam ko na. Hindi ko sasabihin, teka muna mag-ayuno ako, galing ba kay Lord yun o hindi? Praise the Lord. Kaya later on, sa tanong ko yun, naririnig nyo ba ang Diyos? Hindi. Kasi maraming beses nang usap, di nyo pinakinggan, di nyo sinunod. Alam nyo, you will be amazed. Bakit pinapabigay ng Lord sa iyo yun? Kasi binhi mo yan, gusto ng Lord, ang binhi mong yan, i-bless niya, mag-overflow sa iyo ang harvest. Amen? So, wag niyong isipin pag panghulian. Ako pag panghuli, doon ako excited ipamigay. Panghuli. Huling baraha. Kasi sugarol ako nung panahon ko eh. So, may trillion, huling baraha. Di ba? Because I'm a daring person. Daring po ako. Kaya sabi ko, Lord, wag mo akong i-dare. Kilala mo ako. Di ba? Hihigitan ko ang hinihingi mo. Ganun ako sa Lord. So, yun ang personal relationship ko sa Lord. So, good will always come out from the anointing. The anointing will always produce good. Healing will come from that anointing. Ang anointing mo, bakit tayo in-anoint? Bakit si Lord in-anoint? Ang God the Father in-anoint niya si Jesus Christ, the Anointed One. Sapagkat ang buhay niya ay para sa sanlibutan. Bakit ang anointed tayo? Because God anointed us for the purpose to bless the people around us. Alam nyo, dito lang sa church, makikita nyo, ang Lord may ituturo sa inyo. Okay? Na huwag naman kayo magpakaawa, na dadating kayo dito butas-butas ang damit. No? Ako, pag wala akong pera, lalo ako nagbibihis para hindi halatang wala akong pera. Bakit? Mayaman ako, kasama ko si Kristo. So, kahit walang laman ng pitaka ko, mayaman ako. Mayaman ako. Bakit? Isipin nyo, ang Diyos nakipag-isa sa akin, pumayag siyang tumira sa akin, at kasama pa ang kapangyarihan, nagbibigay ng kapangyarihan ang persona ng Holy Spirit. Kaya ako, I'm very close to the Holy Spirit. From the moment I wake up, I talk to the Holy Spirit until the time I have to close my eyes to sleep. And it's a very good relationship with the Holy Spirit. Kasi the Holy Spirit gives me joy. The Holy Spirit gives me, lahat ng fruit of the Holy Spirit ay binibigay sa akin. Kaya ako'y laging masaya. Sabi nila, para ka naman hindi na byuda. Bakit? Ano ba itsura ng byuda? Nawala na yung asawa mo, magpapakapaawa, epek ka pa? Hindi. Maikli na lang ang buhay ko. Bakit pa ako magpapalungkot? Rock and roll. Hanggat nakakakilos ang paa ko at kamay ko, rock and roll. Amen? Kasi iba laging nakadugtong yung ngiti nila sa laman ng bulsa. Kaya pag mabigat ang bulsa, nakangiti. Pag pagaan ng bulsa, nawawala yung ngiti. Hello? Nakadugtong ang kaligayahan natin. Isipin nyo, ang Diyos, ang iniwan sa atin ngayon ay ang Holy Spirit. Kaya ang tawag sa panahon natin, the dispensation of the Holy Spirit. Kilala nyo ba Holy Spirit? Akala ng iba, ang Holy Spirit ay nanginginig. Epilepsy po yun. Ang Holy Spirit kasama natin, nagbibigay siya ng kapayapaan kahit anuman ang problema natin. Nagbibigay siya ng kagalakan kahit na minsan nakakalungkot ang sitwasyon natin. Nagbibigay siya palagi sa atin. Kaya yung fruit of the Holy Spirit ay makikita natin sa isang taong talagang madikit ang relasyon sa Diyos. Alam nyo,
lahat ng relations natin sa lupa, hindi permanent yan. Ang permanent lang, akala kasi ng iba, pag akyat natin sa langit, pamilya tayo ulit doon. Hindi na po. Kaya dito na kayo magmahalan. Dito na kayo magsabi ng I love you. Pag akyat sa langit, hindi na po yan ang asawa nyo. Hindi na yan ang anak nyo. Kaya itong mga huling araw natin sa earth, let's be loving-loving. Amen? Loving-loving ba tayo sa pamilya? Paano nyo ma-express ang love of God sa ibang tao kung sa pamilya nyo hindi nyo ma-express? Yung iba parang nadidiring magsabing I love you. Bakit? Di sila sanay. Because love that overflows will express itself. Love that overflows will speak, mga lalaki. Kami ginawa namin itong lifetime vow namin sa isa't isa. Before we close our eyes, we always say, I love you. Kasi baka yun ang huling, baka hindi na magising ang isa. So even before we close our eyes, we just say, I love you. Hindi naman kailangan mag-labing-labing pa. Basta I love you. Para lang, laging-laging nag-a-assure ka sa isa't isa that you don't forget loving each other. So through the years, yun ang naging namin mula nung bagong kasal pa kami. We made it a point that before we close our eyes, we say, I love you. Para hindi man gumising ang mata ng isa, nasabi na namin. Yung iba kasi sa kabaong na, I love you! I love you! Nung buhay, puro mura inabot ng asawang yun. Tapos sa kabaong, pag ipapasok na doon, isama nyo na nga. Napakadami ko ng dramang nakita sa mga funeral service Sabi ko, sigaw ng sigaw, I love you, iisip ko lang. Nasabi kaya niya ito nung buhay yan? Diba? So, yan, mag-asawa. Isang pointer po ito. Alam nyo, you will never regret it. Because every night, you will always remind yourself, I love you. So at least alam mo yung mukhang yan ang love mo. Para kahit lumabas ka, araw-araw na kayong nag-I love you. So mahirap ng mga liwa pag ganun. Diba? Kasi ikaw mismo, you'll feel like a hypocrite. Okay. Now, Jesus, He went around doing good. Okay? Kaya ang anointing laging may bunga. Kaya tayo ay pinahiran ng banal na Espiritu so that wherever we go, we bring the sweetness of God. Wherever we go, we bring the goodness of God. Wherever we go, we release the love of God. Alam nyo, ang mga tao ngayon kulang sa pag-ibig. Maski yung mga bata, aalis na lang, hindi man mag-kiss sa magulang, hindi man mag-I love you, hindi man... Sabi ko, tapos pag namatay, tsaka nag-I love you. Sayang. You know, I pray to the Lord sa mga mag-asawa. Hello, mag-asawa. Walang edad-edad. Sabi ng iba, matanda na tayo. Alam niyo, ang spirit man natin hindi tumatanda. Katawan lang ang kumukulubot. Pero ang spirit man natin, laging sariwa yan. Kaya kung sariwa ang spirit man mo with a relationship with God, magiging sariwa din ang relasyon mo sa asawa mo. Kasi hindi mo pwedeng ibigay ang wala ka. Manggagaling lahat sa relasyon natin sa Diyos kasi perfect siya Kaya pwede akong kumapit sa Kanya, perfect siya, kahit kailan di siya nagkakamali. Yung asawa ko nagkakamali. Pero pag natanggap ko yung pag-ibig niya, nakakayanan kong mahalin yung nagkakamali. Kasi ang pag-ibig ko galing sa Kanya, hindi galing sa sarili ko lang. Kung ako lang, niwanan ko niya siya, bahala ka sa buhay mo. But because I received the love of God will fill me so that I can love the unlovable in my house. Amen. Bakit ba ako napunta doon? Alam niyo, wala sa eksena ko yan Siguro may kailangan makarinig nun. But anyway, the anointing will always produce fruit. Kaya mabunga ang buhay natin sapagkat nakadugtong tayo sa anointed one. Kaya tayo ay anointed. Anong ibig sabihin ng anointed? Pinahiran tayo ng banal na Espiritu. Kaya ako, maski paglabas ko sa bahay, Lord, kung sino man makausap ko, kaya kahit yung Grab kanina, kwentuhan kami ng kwentuhan. Tapos sabi niya, Ma'am, 73 na kayo? Parang 71 lang. But you know, lagi tayong mag-overflow. When you are filled with the joy and the love of God, you overflow. Whenever you open your mouth, it will be the sweetness of God. May tao bang pag binuksan ang bibig, mapait, mapakla,
hindi masarap? Alam niyo, sandali lang ang buhay natin sa earth. Ako, sabi ko nga, I always tell the Lord, Lord, basta I will just spend my life serving you, and because I serve you, bahala ka na sa buhay ko, and I will serve others. Alam niyo, yun ang kaligayahan. It's always giving out. Giving out. Puro pakabig, hindi po nakakaligaya yan. Pansandali ang ligaya lang yan. Okay? Just keep giving out, giving out, giving out. Why do you give out? Because you receive. You receive. You receive from the Spirit of God. Pag nahihirapan kayo, kausapin niyo yung Holy Spirit, tulungan niyo po ako. Wala po akong sagot sa aking dinadaanan. Hindi ko po ito napag-aralan. Hindi ko po alam kung paanong sisimulan na mabigyan ng lunas itong aking kalagayan. Ako, I always talk to the Holy Spirit. At sabi ko, oh Lord, naipasa ko na sa inyo, ha? Hindi ko nabitbit yan, kaya I can smile again. Amen? Yung iba, patong-patong na yung baka, hirap na sa buhay. Paano? Walang relasyon sa Holy Spirit. Alam niyo, Holy Spirit is a sweet spirit. Okay? Kaya pati pagtulog niyo, nakangiti kayo. I remember saan ba ako natulog minsan sa camp. Sabi nila, Pastor, alam niyo bang nakangiti kayong natutulog? Ay, siguro nananaginip ako kay Lord. It will keep your heart light. It will make you happy because your happiness comes from inside, not from outside. Kaya hindi ka naghahanap. Kaya kahit tsura lang ni Pastor Rosita sabi, God bless you. O, di ba? Bakit? Kasi puno ang puso ko ng pag-ibig ng Diyos. Kaya kahit nabiyuda ako, I'm not craving for love. I have the love of God and that completes me. Kaya nakakangiti ako. Alam niyo, hindi talaga ako makaiyak. Pero sabi ko, kasi bakit hindi ako makaiyak? Kasi nakikita ko sa imagination ko, nakikialam si Pastor Cesar doon sa mga instrument sa langit, sa praise and worship sa langit. Yun ang kaligayahan niya. Kaya sabi ko, maligaya na siya doon. So, para sa akin, there's no mourning. Why? May panahon na tayong nagkasama, kaya kayong mag-asawa, yung panahon niya na magkasama kayo. Huwag kayong nagbubuisitan. Okay? Kundi magmahalan. Bakit? Natanggap niyo si Kristo, pareho kayo. Lalo na kung pareho kayong Christian. Minsan, it's just the pride. Alam niyo, ang pride, walang kwenta yan. Mabubulok ang kalooban niyo sa pride. Amen? Enjoy life. Sabihin mo sa katabi, mag-enjoy lang. Amen. So the anointing will always produce good. The anointing will always produce healing. The anointing that God gives us is always, kaya tayo pinupuspos ng Holy Spirit para may maibigay tayong palabas. Amen? So, now John 14 verse 12. John 14 verse 12, most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. So, ang simpleng-simple ito, no? Those who believe in me, the works that I do, he will do also, and greater works than this he will do, because I go to my Father. Panginoon Jesucristo, nandun na siya sa langit. Nakaluklok sa kanang kamay ng Ama. Kaya bakit, sabi niya, greater works than this, tayo, anong ginagawa nating works? Ibig sabihin ng works, we start ministering to other people, we start serving other people. Alam nyo, ang joy po natin is in serving, not in receiving. Masarap mag-receive, pero iba ang joy when you are the one giving out. When you are the one serving other people. Iba po yung kaligayahan natin. So, greater works than this he will do because I go to my Father. May bumubulong sa Ama sa langit kung ano yung mga sitwasyon natin. Amen? Nasa kanang kamay ng Ama. So, Jesus all, tandaan nyo, ang healing is not just for sickness, but it's also for healing of the heart. Marami sa atin, tumigas na ang puso dahil sa mga dinaanang mapapait na sakit sa puso. Pinakamasakit, sabihin ko sa mga mag-asawa, pinakamasakit, makaliwa. Because that is the greatest betrayal of your marriage. Kaya mga lalaki, kahit nandiyan si Delilah, hoy, lumapit ka. Sabi mo, in the name of Jesus. Sandaling sarap ang katumbas naman yan. Habang buhay na pagdudusa na nasira ang pamilya, pati mga anak na apektuhan. Kaya pag may mga lalaki, alam nyo ngayon, maski mga babae nangangaliwa na eh. Nasa shock ako eh.
May kaibigan akong lalaki, umiiyak. Tinawagan ako. Alam mo ba, Mars, si kumari mo, pinagpalit na ako. Ha? Sabi ko, iba na ngayon na. Dating natatanggap ko lang yung mga babaeng umiiyak sa akin at pinagpalit na ni pare. Ngayon, si pare na ang umiiyak. Dahil si Mare, nakahanap ng iba. So, it's a different world that we are in. How can we survive without the Holy Spirit? How can we survive without God? We cannot. Kaya wag po natin gawing laro-laro, maski yung pag-church, because this is just where you hear the word. Yung iba sa atin, wala naman tayong magbasa sa bahay. At least dito nakaupo kayo, naka-aircon pa, wow, hallelujah, hallelujah. Oh, pero tapos pag-uwi, kung ano man natutunan nyo ngayon, pag-uwi nyo, apply nyo kagad. That is where your learning will never leave you. Kaya yung natututunan natin, pag in-apply nyo na, may application na ng kasama, mananatili na yan sa puso nyo at isipan. Hindi na yan mawawala. And if you look at Jesus, si Jesus ba nung maraming multitudes, namili lang siya kung sinong pagagalingin, o yung nakapula doon, o yung naka-white doon. He healed everyone that came. Lahat ng lumapit, pinagaling niya. Kaya para sa lahat yon, okay? At pinalaya din niya yung mga nalulukuban or nabibihag ng mga gawain ng dyablo. So, pinalaya din niya ang mga yon. So, I'll just give you scripture. 2 Timothy 1 verse 7, malapit na ako matapos. Wow, si Pastora Silas matatapos na, pero sa aking, nasa page 1 pa lang ako. But anyway, so, alam nyo ba, sa panahon ngayon, napakadaming oppression ng demonyo. Anong ibig sabihin ng oppression? Ito ay sinasakal tayo, iniipit tayo, ino-oppress tayo ng dyablo. Okay? So marami pong oppression. It means we are burdened. Ang marami pong oppression ngayon is mental. Mental oppression. Yung kaisipan natin binobombard. Ano na ngayon ang gagawin mo? Ano na ngayon ang kalutasan mo dyan? Ano na ngayon? Puro ganun. So it makes us feel hopeless. Okay? Now 2 Timothy says, 2 Timothy 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear. Sino dito magsasabing wala siyang takot ngayon? Wala siyang takot sa buhay ngayon. Lahat po tayo may concerns. Lahat po tayo may mga burdens na dala-dala. Lahat po tayo may dinadaanang hindi natin kayang lutasin on our own power, on our own capacity. Di po natin makakayanang malutas ang ibang dinadaanan natin. But the Bible says, for God has not given us a spirit of fear. So saan galing ang spirit of fear? Sa kaaway, sa dyablo. God will not give us the spirit of fear. Pero anong ibibigay niya sa atin? But of power, of love, and of a sound mind. Alam nyo, kung di kayo nagbabasa ng Bible, walang magiging laman ng utak nyo, kundi fear. Ano nang gagawin ko ngayon? Ano nang gagawin? But, sabi ng Bible, for God has not given us the spirit of fear. Kanino nang gagaling ang spirit of fear? Pag nagkaroon na kayo ng takot, paano ko to? Ano nang gagawin ko? Hindi ako makabayad dito. Ano na ngayon? Spirit of fear. Hindi yan galing sa Diyos. Anong galing sa Diyos? Spirit of power, of love, and a sound mind. Magbasa lang kayo ng Bible, mag-meditate kayo ng Bible, at yun ang mag-cushion off lahat ng mga fiery darts. Sabi nga, parang mga pana yan na inilalagay sa ating mga utak. Proverbs 14 verse 13. I'll just give you several scriptures. Proverbs 14 verse 30. A sound heart is life to the body, but envy is rottenness to the bones. So a sound heart, matatag na puso. Okay, matatag na puso. Proverbs, ano po yun? 14 verse 30. And then, Proverbs 17 verse 22. A merry heart doeth good like medicine. So, a happy heart is good medicine. And a cheerful mind starts healing. So, pag masaya ang puso mo, di ba? A merry heart is like medicine. Okay?
Minsan malungkot tayo, pero pag masaya ang puso, bakit masaya ang puso natin? Nakadugtong sa Lord. Ang pag-asa ay sa Panginoon. Alam niyang kasama niya si Kristo at alam niyang puspos siya ng banal na Espiritu. You know, when you have the Holy Spirit, ang fear na yan mapapalitan ng faith, ng pananalig, ng pananampalataya. Yung takot, mapapalitan. Yung kalungkutan, mapapalitan ng kagalakan. Di ba? Yung worry, mapapalitan ng faith. So, tandaan po natin ito. We are not living in easy times. Alam nyo, ang panahon nga ngayon, mas delikado. Kasi parang nalulure tayo sa puro worldly things. Mas matagal pa tayo sa cellphone, hindi Biblia ang binabasa or mga outlines ng mga Bible, kung hindi games. Ano pa ba pinagkakaguluhan natin dyan? Hindi nyo alam? Ano pa ba? TikTok. Tapos yung mga sayaw na umaalon-alon yung mga katawan. At saka ako na-shock talaga. Minsan natapon ko yung cellphone ko. Mga hubot-hubad, nandoon lang. Sabi ko, wala na bang censorship? Sabi ng anak ko, Ma, ibang panahon ka na. Wala na. Paano nilang masesensor ang airwaves? So anything, you can see anything. Ako natapon ko talaga yung cellphone ko kasi na-shock ako. Ba't dito? Kung ano pinanggagawa ko. Sabi na anak ko, si Mama talaga, ibang henerasyon ka na talaga. Lord, kailangan ko namang ma-rapture, sabi ko. Parang it's a different world today. Kaya tayong mga anak ng Diyos, it is time that we become serious. It is time that we know who we have received. Kasama po natin si Hesus Kristo. Siya ang ating Savior, siya ang ating Redeemer. Siya ang lahat-lahat na kakailanganin natin at hindi lang yon. Hindi tayo nag-iisa ngayon dito dahil nasa langit na si Jesus Christ, iniwan niya sa atin ang banal na Espiritu.